Welcome back to this channel. Si-share ko sa inyo yung magandang discussion namin kanina ng kliyente ko about property. Napag-usapan namin na as compared to 2014, 2015, ang property ay parang mura pa. Ngayon, sobrang mahal na, halos nag-doble na yung value. Kayong nanonood ngayon na investor na nakabili ng investment property or principal place of residence, napapansin nyo na parang nag-doble na yung value ng property. At hindi mo maaalis sa atin na mga magulang, na matanong kung paano na kaya ito in the future. Kaya pa ba kayang bumili ng mga anak natin? The wealth of Australia kasi, ang mga Australian ay nasa property. At yung kliyente ko na nakakapanganak niya, meron siyang baby, tinatanong kung paano siya makakatulong din sa anak niya in the future sa pagbili, baka kasi sobrang mahal na in the future. So, baby ngayon maaaring 25 years old pa siya bibili ng property, so magkano na kaya in 2049? At natanong niya sa akin kung okay na ba mag-start mag-invest now para man lang kahit pang-deposito, makashare siya sa kanyang anak. So, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ang title ng video na ito is How to Invest for Kids and Make Them Wealthy. So, kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. Nagbigay ako ng example sa kanya kung anong gagawin. It's a financial product. So, kayong nanonood ngayon, this is not a financial advice. If you want to take action on this, you need to consult a financial advisor. I discuss also tax. I discuss also property para maging makatotohanan ng ating example. So, yung kliyente ko, sabi niya kahit man ng 600,000 na property, makashare ako sa kanya. Pero that's in today's value. Sa time na 25 years old na ang kanyang anak, which is 2049, maaaring 2 million na ang value ng property. I did make a simple calculation. Yung 600,000 ngayon, kahit man lang on average of 5% return, yung property na yan sa 2049 is 2 million na. Nagsuggest ako sa kanya, ganito ang gawin mo. This is for education purposes only. So you need to research on this as well and compare to your strategy. Sabi ko sa kanya, open a ComSec account and look for exchange traded funds, which is one of my favorite product din. So, ano itong exchange traded funds? Kung hindi mo pa napanood yung ibang video ko, parang itong basket or fruit salad na ang daming prutas sa loob. So, ibig sabihin, it's a managed fund na ang dami-daming businesses inside that. So, anong ibig sabihin nito? It's highly diversified. You are not investing in one company only. It's very transparent as well. Alam mo kung anong mga kumpanya ang nasa loob, and it's very cost-effective or efficient as well. Mababa ang kanyang management fee. So, ang product na binanggit ko sa kanya is itong Nasdaq 100. Ito yung 100 largest non-financial company in the US. Ito ang at least pag nag-invest ka sa product na ito is parang as if you are investing the way we live. Kasi anong mga kumpanyang nandito? Amazon, Netflix, Apple, Google, Facebook or Meta. Nabanggit ko, it's cost effective. Itong product na ito is 0.48% lang ang kanyang management fee. So, kung meron kang 1,000 na investment, parang ang fee lang niya sa product na ito ay $4.80. So, saan ito naka-invest? Majority is 50% nito is sa information technology. This is the thing in the future. 15% in communication, 12% in consumer market. Unlike in ASX 200, napanood nyo rin yung ibang video ko, maring puro financial product siya dito sa Australia. Maring yung mga bangko ang nasa top dyan. Nasdaq is iba ang kanyang investment strategy. Return, maring interesado kayo sa return. Although this is a past performance, it doesn't mean na it will be the same return in the future. Pero pwede nyo siyang gawing guide and basis. Nasdaq 100, the last 5 years, average return niya is 21.07. For the last 10 years is 21.62. Since inception, mula nung nag-start itong index na ito is 19.75%. Actually ngayon, kung titingnan nyo sa yung presyo niya ngayon, 26 of September 2024, it's $42.98 per share. Nabanggit ko sa kliyente ko na bago mag 1 year old yung anak mo, open ka ng ComSec trading account and put 1,000 sa first birthday niya. And every birthday niya,
maglagay ka ng 1,000 and get the benefit of compound growth. We made a quick calculation na sabi ko sa kanya, alam mo itong 1,000 na ito every year, sa second birthday ng anak mo, when you put pangalawang 2,000, pangalawang 1,000 pala, ang value na niya is 3,606. So, compound interest, di ba? Ang ibig sabihin nito, yung interest ay nag-i-earn ulit ng interest, no? So, tingnan mo ito. On the 7th birthday niya, kahit 1,000 lang ang nilalagay mo. So, ibig sabihin, 7th birthday, 7,000 pa lang ang nalagay mo, na capital. Pero ang value na niya is 15,902. On the 10th birthday niya, 30,404 na. 10,000 lang ang principal noon, And the magic happens sa 18th birthday na niya, yung kung babae siya, kung yung nagdibo, yung anak mo, So, 138,166. So, during party, example, during party ng anak ninyo, may isa kang kaibigan na tinanong ko ano ang strategy mo. Sabi mo, naglalagay ka ng 1,000 sa bank account, or sa investment, itong Nasdaq na ito. Ang sinunod ka ng kaibigan mo, on the 18th birthday na ng anak mo. Ibig sabihin, 18 years na siyang delay, Fast forward, 20 na yung anak mo. The value of this investment, itong sa Nasdaq, is 197,847. At nang nag-25 na siya, ito na yung parang bibili na siya ng bahay, na worth 2 million. Ang value na ng investment mo sa NDQ or itong Nasdaq 100 is 479,431. So imagine the power of compound growth. Ang nilagay mo lang dito is 1,000 every year. So nabanggit ko kanina, sinunod ka ng iyong kaibigan mo sa 18th birthday. Nalaman niya yung strategy mo. Dahil delayed siya ng 18 years na nagumpisa ka nang maglagay ng tigwa 1,000 for the last 18 years. Ang pera lang niya is 15,900 lang, So imagine, di ba, dahil 1,000 every year, pero 8,000 lang ang nalagay niya up to nag-25 yung anak niya, Anong ginamit ko rito ang calculator is Money Smart Calculator, Itong ASIC website. So anong kagandahan naman why we invest now, para sa mga anak natin, So parang we give them a head start sa strategy. So imagine mo, di ba, dumating tayo dito sa Australia na wala tayong kasama, na wala tayong pamilya. Tayo ang nag-ipon para makabili ng first property natin. So meron na kaagad tumulong sa anak ninyo, tumulong kayo, We teach them the value in investment as well, di ba? Dahil nga nakikita niya na nag-iipon ka para sa kanya, maaaring magkaroon siya ng magandang mindset about money din. And of course, itong property na bibilhin niya in the future, maaaring mahal na siya, pero nag-umpisa ka ng parang nagdi-deposit, di ba? Through investing and through the benefit of compound growth, Yung last na discussion natin is yung structure, So isingit natin ang tax dito, You need to consult a tax advisor and tax accountant dito, Dahil nga merong tax involved dito. So, ang next na question, saan natin ipapangalan yung investment namin? First option dyan is sa pangalan ninyo as magulang, Ang problema nito, maaaring it's easy sa part ninyo, pero once you liquidate it at ibibigay nyo na sa anak ninyo, it will trigger a capital gains tax, and that's very, very expensive tax as well. Pangalawang is strategy, ipangalan sa anak ninyo sa ngayon, Pero nga lang ang problema niyan, if we invest for our kids, ang tax din ay sobrang mahal, So this product, itong Nasdaq 100 or NDQ, will give dividends in Australia for less than 416. Walang tax ang anak ninyo, But more than that, it will be 66%. And then kung ang income ng anak niyo is more than 1,307, it's 45% ang tax niya. Ang pangatlong strategy na kailangan yung option ninyo, is to create a family trust, Ito yung strategy na ginagamit ko. Ang disadvantage nito is it's costly. You need to set up a family trust and it's expensive. The ongoing compliance as well. You need to lodge a tax return for this family trust on top of your individual tax return. So tatlong strategy na pwede nyong i-discuss or pag-usapan based on structure. It's good na nag-invest tayo para sa anak natin. So kung may natutunan ka sa video na ito, hit like and subscribe. At kung may kakilala ka naman, kapuso, kapamilya na feel mo na magbe-benefit sa video na ito, i-share mo ito sa kanya. So kita-kits ulit tayo next week.